araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Magandang umaga! Ito po muli si Monchat Laranyo. Kasama naman po natin ngayon. Una po ay nakausap natin si Romar Pedregal at sinabi niya yung about dun sa Young Farmers Challenge. At ngayon mapalad po tayo mga kaibigan dahil kasama po natin yung mga awardee na. Kumbaga sila yung lumusot sa napakaraming proseso para po sila ay ma-declare na winner para dito sa Young Farmers Challenge. Kasama po natin si Rochelle Laprades Flojo ng Flow Farm and Food Manufacturing at ang kanyang business po, yung Pugo Business. Kasama rin natin si John Arex M. Ocampo. Ito naman ang kanyang pangalan ay Quack Tutubo. O, diba? Quack Tutubo. At ang kanya naman pong business about mga poultry products. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po, ma'am. Okay. Tanungin ko muna si Rochelle. Rochelle, kailan ka nagsimulang sumali? Nagsimula po akong sumali noong 2023 po. Ano yung business model canvas? Bali, ang una ko pong isinali noong 2023 is sa startup category is yung Better Baiter Quail Farm nga po na nakafocus lang sa pagpaprocess po at pagpaproduce ng mga quail eggs. Gaano karami yung kalaban mo dito? Kakompetensya mo? Madami po. Actually, sa provincial level po is nasa 16 kami. Sa buong region po is 64. So, sa province po namin may nanalong 8 sa provincial category. And then for the regional category, 7 naman lang po kami nananalo. And then sa national? Sa national po, nakasali po ako as finalist. Pero hindi po pinalad na nanalo. Pero kahit na nanalo ka dun sa regional, provincial, meron kang nakuhang startup capital, which is 80,000. 80,000 for the provincial po, then 150,000 for the regional. So kada akyat mo may kaakibat Yes. na grant. So, ang total mo nun, yung premyo mo nakuha, yung nag-grant sa'yo? 230,000. So, yung 230, ito yung ginagamit mong kapital. Yes po. So, kumusta naman ang iyong ang business mo? So, sa ngayon po, mapala din po kami na makasali sa upscale category. So, yung upscale category naman po is ipoprove mo po sa kanila na upscaling na or improving na yung business mo. Kaya, pinalitan ko po yung from Better Baiter Quail Farm to Flow Farm Products Manufacturing. Dito kay Jan, kailan ka sumali? Actually po, sumama po ako sa YFC Challenge ng taong 2023. So, hindi kayo nag-meet doon? Nung national level na. na po. And then, in the provincial level po, nakatanggap po ako ng 80,000 pesos, same with ma'am. And in the regional level, pinalad po ulit tayo, nakatanggap po ako ng additional 150,000. Then the next level, where I represented Region 3 in the national level. So, isa po ako sa mga pinalad na nanalo in the national level. So, nagkaroon po ako ng karagdagan 300,000 pesos. So, in the year 2023, so kung pagsasama-samahin natin lahat yon, so ang total po na receive ko that year ay 530,000 pesos. So, yun yung capital mo. And Yes, ma'am. Ikaw yung 230, ikaw 500 plus na capital. Kasi sabi nga nila, pagka sa business, maraming challenges, lalo na pag nag-uumpisa. Ikaw, Jan, anong challenges na hinarap mo, na nalagpasan mo for yung first year ng business mo? Okay, basically po, ang name ng aking enterprise ay Quack Tutubo. Oo nga. Actually, acronym po yun. Ang ibig sabihin po ng Quack Tutubo ay Kilusang Wais sa Agrikultura at Kaalaman, kasama ang mga katutubo. Wow. So, ibig sabihin po, in my enterprise, Kasama yung mga... Yes, engage po ang ating mga
ITAS sa Zambales. So kasama po sila sa journey ng Kwak Tutubo. So isa po sa mga challenges talaga na kinaharap ko at gustong isolve po ng Kwak Tutubo is the stereotyping sa mga katutubong Aita. So Yes ngayon po. marunong na silang magnegosyo. Yes, I empowered them to be included in the process. So, bali sila po yung katuwang ko sa pag-aalaga ng mga pato, katuwang ko din po sila sa pagpaprocess ng mga raw materials. And actually po, nagpapasalamat po ako bilang owner ng Kwak Tutubo na pinalad po tayo ngayong taon in the upscale competition, of which additional 300,000 pesos po ay nag-grant. Wow. Oh, yes, na-receive po ng Kwak Tutubo. So, ma'am, in the upscale, para po talagang masolve natin yung stereotyping, yung hindi po binabasta-basta ang mga Aita sa community. Kung dati po, focus po tayo sa duck products, ngayon po, i-cater na rin po natin yung mga other raw materials na pinuproduce po ng mga IPs natin doon po sa community. Ayun. So sige, pabalikan ko lang si Rochelle. Ano, nag-diversify ka na ba? Opo. Bali, kagaya po kay sir, nag-diversify na rin po ako para matulungan po yung mga kapwa namin farmers. So community na kayo? Community na po. Kumbaga, parang kinakluster po namin siya. So, sa ngayon po, nagdagdag po kami ng mga pastil and pickled fruits and vegetables po. So, kung ano yung mga surplus ng isang farmer, pwede silang lumapit sa amin para ipaprocess po. Para yung barrier ng supply and demand sa community namin is ma-break siya. Kumbaga, hindi yung pag mataas supply, mababa presyo, ganun yes po. Yun po yung kumbaga gusto namin na maalis na totally. Kasi So ikaw, gaano karami yung natutulungan mo dyan sa negosyo nyo, dun sa inyong community, dito sa may Cagayan Yes, Valley? kumbaga, clustering na lang po siya. May mga quail farmers, chicken farmers, mango producers, papaya. So, ganun po. Iba-iba sila. Iba-ibang cluster. Wow. Ikaw dyan? Basically po, yung Kwak Tutubo po, nagsimula lang po tayo sa isang Aita family Okay. na kapartner natin. And then, as time goes by po, Dumami na sila. yes po, so as of now po, meron na po tayong 5 to 10 Aita families na natutulungan. And what's good po sa upscale na ito, so hindi na lang po tayo nakafocus ngayon sa Kwak Tutubo Farm. Ina-adapt na rin po natin yung buong sitio, yung buong Aita community, wherein in the upscale, of which hindi ko po siya pwedeng sabihin pa sa Okay, ngayon. okay So, lang. because that is the secret Secret. po, yes, for the upscale For the competition. Pero po, this time po, is we will adapt the whole community. Bali, in the contest, hindi lang po ako nag-iisa. Nasa likod ko yung buong Aita community. So, Wow. hindi ko lang po ito solong laban. Laban po namin lahat ito. So anyway, wala na tayong oras. Ganong kadali yung ating usapan. So, Rochelle, anong mensahe mo? Baka may appeal ka sa mga judges. Bigatin na ito. Pang-upscale na. Opo, totoo po. Unang-una po gusto ko pong magpasalamat sa Department of Agriculture, lalong-lalo na po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division and Services, sa mga tulong po and opportunities na pinagkakaloob nyo. And kung papala rin man sa grant na din po. And yun po, patuloy nyo po kaming suportahan and tulungan po. Ano Maraming yung salamat Facebook po. mo para So, mga pwede po products kayong nyo? mag-visit sa Flow Farm and Food Manufacturing where we keep food flowing from farm to table. Yun po. Wow. Ikaw dyan. Yes po. Basically po, first of all, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon for giving the whole community this blessing. Because the Young Farmers Challenge is such a very big blessing po sa amin. So nagpapasalamat po ako sa buong Department of Agriculture. Ang maipipledge po ng Kwak Tutubo is the big social impact. So ito po ay enterprise na hindi lamang po layuning kumita. Bagkus, we will make a change. And that change will empower the Aitas of Zambales. Oh, saan pwede mo bilhin yung mga products nyo? Yes po. Bali po, ang Kwak Tutubo products ay available na po sa mga pasalubong centers sa Iba, Zambales. And meron din po tayong stall sa aming munisipyo, of which very supportive ang aming mayor at napakarami po nating resellers. And of course, you may contact me sa aking Facebook page at pwede din po sa Facebook page ng Kwak Tutubo. And thank you very much for supporting our enterprise. Yay! Thank you po. Eh. Anyway, mga kaibigan, so good luck sa inyong dalawa at sana lumago pa ang inyong negosyo.
So mga kaibigan, actually marami po tayong mga nakalinya, marami pong finalist ang Young Farmers Challenge na mai-interview po natin dito sa Agri Dapat. So antabayanan niyo po yan. Pansamantala, ito po si Monchat Laranyo para sa Masaganang Bagong Pilipinas, Agri Dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.